Hello mga paps, good morning, mechanic doctor, always mga paps. Meron tayo ritong ginagawa Elmax B1 yan mga paps. Matagal na tong B1 na ito. I-share ko lang sa inyo ano ba naging problema nito mga paps, no? Ito po Elmax na ito, araw-araw ito ginagamit papuntang Maynila. Ang may-ari po nito ay mekaniko ng mga truck, mga sasakyan. Ngayon, i-share ko lang sa inyo ang naging issue nito mga paps, nangamoy, no? Kinabukasan may naamoy siyang umaga, may naamoy siyang nangangamoy, no? Amoy sunog, no? At yan, kinalkal natin yung buong ito, siyempre clearing sa gilid, binaklas yan. Doon sa kabila din, hindi muna natin binaklas yung negative positive ng battery, no? Kasi trouble tayo. At yung harap, binaklas natin yung harap. Ayan, ganyan lang style. Kasi ang kwento nung may-ari, may nangangamoy siya, amoy usok, sobra talaga, mabaho, no? Kahit ngayon mabaho talaga ito mga paus. Binaklas natin, ganito lang muna ang ginawa natin. Hindi ko muna kasi nga napakaraming wire na babaklasin pa. Isishare ko lang ito sa inyo para magkaroon din kayo ng ideya, no? Ituturo ko sa inyo muna, kapag may naamoy po kayong amoy usok, mabaho, amoy sunog, pag ginagarahin nyo mga paps sa inyong bahay bago kayo matulog sa gabi, kailangan mga paps tatanggalin nyo muna tong negative para for safety. Kasi pag pinabayaan nyo pap, may naamoy na nga kayo, may napansin na kayo, pinabayaan, natutulog kayo sa bahay ninyo, maaari kasing umapoy yan, umasunog, pati bahay ninyo masunog, no? Kaya doble ingat, mismong tayo maging aware, maging maingat, no? Para hindi masunog ang motor, pati bahay ninyo, lalo na kung nakagarahe sa loob ng bahay ito. Kailangan mga paps, babaklasin nyo muna yung negative para hindi gumana ang positive or battery, hindi siya dumadaloy. Kasi buhay pa rin kasi yan, may mga dumadaloy na kuryente yan. Ngayon, ang napansin natin dito sa sobrang baho, may napansin tayo, yan, binaklas na natin, no? Una nating i-troubleshoot dito mga paps, itong fuse. May tatlong fuse po yan mga paps. Isang 30 ampere, ito dito 30 ampere yan, ABS yan, motor, ayan, hindi siya pumutok, buo pa siya, diba? Buo pa yan. At isang pula 7.5 ABS din yan, nandito yan, ayan sa dulo, eto ABS tinanggal natin, yan may pumutok na, kabila naman itong 15 ampere sa dulo, bali tatlo yan, ayan ABS solenoid, no? Itong blue ABS solenoid pumutok, bali isa ang hindi pumutok, dalawang pumutok. Ayun, naamoy nga ng may-ari, amoy na. Ngayon, binaklas natin, hinugot natin ito mga paps. Hindi po mahugos, tingnan nyo mga papo. Pinilit ko na lang, ayun, naiwan yung mismong sinusuksukan itong mga terminal, naiwan, no? Ayan, binaklas ko. Yan mga papo, huwag nyong pagdidikit-dikitin yan, no? Iwasan yung idikit yan. Pag ganyan po naging itsura, pag binaklas nyo, patay ang makina, no? Patay, huwag nyo muna isususi. Kasi pag binaklas nyo nakasusi, sigurado mamaya madali ang ECU. Kasi ang ibang parts po kasi dito, ng wiring na ito, papunta sa ECU, may negative, may positive, no? Itong dalawang itim, negative po yan. Ang iba dyan, may mga linya, no? Itong dilaw, mayroon yan. At yung green, mayroon din linya yan. Ayan, no? Ang naging issue nito mga paps, alam nyo, ito sunog yung ABS module. ABS module po tawag yan, nasa likod. Bakit po yan nasunog? Dahil po pag matagal na po talaga ang motor na ito, tulad nito, yung ABS niya may mga o-ring, mga ano po yan, lumulusot po yung brake fluid.
Kasi ang brake fluid niya, kasi nakapagbukas na po kami nito, nag-repair na po kami nito, binaklas namin loob nito. Pag yung ABS, anong yan, motor, lumulusot po yung brake fluid papunta doon sa electric component, mga electrical, no? Dito sa tawag mga panel board. May panel board po kasing maliit niya sa loob. Kapag dumikit yan, pumasok, yan ang naging problema mga pap. Nangamoy, nasunog. Kaya yung sakit nito, nung binunot ko, nabaklas, nahugot na mga paps. Sa sobrang tigas, pinilit ko kasi nga nasunog na, ayan oh. Sunog na sunog. Kailangan kasing baklasin kasi delikado mga pap, nakatama siya sa ano, negative, maaaring nagdidikit sa negative yan. Kaya ayan, nangyari, nasunog. Oh. Pag ganito katatagal na mga pap, kailangan pa-maintenance nyo na. Halimbawa, kung ang motor nyo ay 6 years or 7 years na, kailangan nyo pa-maintenance nyo na po ang EBS. Kasi ang buhay nito hanggang 3 years, 5 years lang nagkakaroon ng problema. Kapag ang EBS module lumalabas na dito, hindi na naaalis. EBS, pag tumatakbo kasi mga pap, pag tumatakbo motor nyo, nawawala yan. Kapag may sira na po yan, hindi na po nawawala yan, hindi na nagbi-blink, no? Ibig sabihin may problema na tong ABS module, no? Yan na po naging sira ng ABS component na yan sa loob, no? Kaya mga pap, maging aware po tayo. Hindi po puro gamit. Ano, nga tulad nito, buti na lang kamo, hindi nasunog itong motor na ito. Tinuruan natin yung may-ari, pag natutulog, kasi nung nakaraang araw pa itong nagkaroon ng problema, baklasin na yun, binabaklas niya na para hindi pa kumalat o masira yung main ECU, kasi nandito yung main ECU. Ang iba pong parts po kasi papunta yan dun, wiring niya napupunta ron. Pero may safety naman po yan, yung mga fuse, sumabog na yung mga fuse, no? Main motor at yung ano, ito, ABS at siya module, yung mga sumabog. Ibig sabihin, pag sumabog ng mga yan, wala na po talaga, sira na. Kailangan nyo po pa-repair yan or magpapalit ito. Pag sobrang sunog na, kapag ganyan po kasi nasunog na talaga, sunog na pati loob nyan. Kasi sa loob ang sunog nyan, uminit na eh, nasa loob ng sunog nyan mismong napasukan na po kasi yan ng brake fluid. Ang brake fluid po kasi para siyang lason, ano, pag pumasok yung sa loob, yari talaga yung loob nyan. Magpapalit ng ito o kaya magpapa-repair. Mahal po ang singilan nito, depende. May mga lugar na 3,500 lang, 5,000, 10,000, 15,000. Pero pag bumili po kayo sa isang buo nito, siguro nasa 15,000 o 25,000 ang presyo nito, no? May kabit pa, pagkabit pa, dinadiagnose. Kaya ngayon ang gagawin natin, hindi muna natin i-convert kasi hindi pa alam ng may-ari. Kasi ang convert po namin dito, non-ABS, gagawin namin non-ABS 6.5 or 5.5 singil namin. Yung speed na yan, ililipat namin, co-convert namin doon. At yung ABS warning na yan, aalisin po yan mga paps. Mawawala yan, no? Ang diskarte dyan mga pap, ituturo din natin mamaya para mawala na yan. ABS problem na yan. Kasi kapag kahit tinanggal mo na yung mga fuse na yan mga paps, hindi yan mawawala, nandyan pa rin. Ibig sabihin may problema kapag hindi mo nawawala. Ngayon mawawala na po ang speed yan, nandito may nagbabasa, mawawala yan kasi nandito rin yung speed nyan. Gagawin natin dyan mga pap, dapat ipa-convert sa non-ABS or kaya bibili siya nitong sakit tapos module, papa-repair niya or bibili siya. May mga nabibili naman po nito na na-repair na or bago, sasalpak po dyan, pati sakit magpapalit din kasi wala na, nawarak na, nasunog na, hindi na talaga uobra. Isang buo na po yan, no? Ang gagawin dyan, ano mga paps. Kaya kung may mga issue po kayong tulad na to, NMAX, B1, B2, B3, kapag mayroon po kayong naamoy agad, nasunog agad, dalhin nyo na sa legit mechanic, marunong sa wiring para iwas. At kung matatagalan po kayong dalhin sa shop, tatanggalin nyo ang negative
para hindi masunog ang ibang parts at ang ECU, at hindi masunog to. Medyo mahal din yan pag nagdamay-damay na. Buti na lang ito mga paps ay pumutok ang fuse. Kumbaga dahil nga nagkaroon short circuit, nangamoy na, nasunog na, ayan, pumutok yung ibang fuse, kaya hindi na siya nagdamay. Ano? O, ayan mga pap, no, ini-share ko lang sa inyo para magkaroon kayong ideya. Kapag mayroon kayong naamoy sa motor nyo sa harapan, alam nyo na yan mga paps, ito yun ang problema yan. Kasi yung iba naman hindi basta maano yan mga paps. Yan, maging aware po, mag-ingat, ano, dadaling agad sa kilala nyo mechanic, trusted mechanic, para mapacheck. Kaya kung gusto nyo naman buhayin uli ito, pa-repair nyo po, hanap po kayo sa page na mga nagre-repair ng ABS module, no? Pwede naman bumili kayo isang set, isang bago sa Yamaha, para bago na, para mas mahaba buhay po, kasi kapag bago talaga ang binili nyo. Pero sa mga repair, ang repair kasi medyo may iksi ang buhay na rin kasi noon, kasi repair lang yun eh. Iba pa rin kasi ang branded talaga, bago isasalpak, pati mga sakit tulad nito, wala na, nadurog na, nasunog kasi mga papso. Damay-damay na, may wire pang naputol. Yung black, ang black po yan, mga ground po yan mga paps, mga black, no? At discard dyan, may ibang discard dyan, ano mga paps, no? Ito, paliwanag pa rin natin, no? Itong dalawang ito, yung positive po yan mga paps, dalawang yan, dalawang malaki kaya magkalayo, at dalawang malaki negative yan. Huwag na huwag niyong pagdidikitin yan, maaaring masunog, may pumutok dyan, masunog yung wire, no? At yung ibang mga mga liliit na yan ay pupunta sa mga sa ECU at sa mga sensor. Yan, speed, tachometer. Yan, dito sa harap, no, papunta yan diyan. Ngayon, paano ba mawawala? Yan mga paps, diskarte diyan. Halimbawa, i-convert diyan. O natin, paano ba mawawala tong ABS? Check engine, check ABS, warning. Ayan, ayan o. Ipapakita ko sa inyo ha. Ayan, may hahanapin nyo po dito ang kulay. Ayan, kulay. Pag nagko-convert mga pap, ayan, i-convert nyo po ito sa non-ABS, ano, ililipat nyo yung speed dyan. Diba? May diskarte dyan mga paps, no? Yung ABS warning na yan, yung warning na yan, aalisin natin yan. May makikita po kayo white, blue. Ayan, white, blue. White, may stripe na blue. Ididikit nyo sa negative. Negative to, dalawang negative sa black, white na malaki. Dikit natin yan ha. Tignan nyo, mawawala yan. Diba? Yan mga pap, pag dinidikit nyo, no? Yan, convert na yan. Wala nang warning. Hindi na gagana, ano? Yan, didikit lang po yan. Yung blue white ididikit sa yan, ground, didikit lang yan. Tapos yung speed, ililipat po yan dun. Yung nandyan, aalisin na po yan. Pag gusto po ninyong ipa non-ABS, no? Isinishare ko lang dito para may matutunan kayo, ano, sa mga mekaniko na gustong mag-convert ng ganito lang po ang diskarte, no? Okay, sana may matutunan po kayo mga paps, konting tutorial, konting paliwanag sa mga motor na tulad nito, Inmax, Aerox, mga ABS po, Inmax, Aerox, B2, B3, at mga Aerox, yan, basta ganitong style mga paps, B1, B2, B3, yan, kaya pong i-convert, gawin yan, kayang i-repair. Kaya lang may budget po talaga, ihandaan nyo lang talaga ang
dyan para maibalik uli sa standard, mapagana uli ang ABS, mapagana uli yung speed. Pag gusto nyo naman mga pap, convert ng ABS, papaganahin ang speed, aalisin yung ABS warning, yan o, mas matitipid. Hindi na po basta nasisira na yan kasi non-ABS na. Kumbaga NMAX B1 non-ABS na, convert na yan. Mas makakatipid. Hindi na po kayo magpapa-repair ng ABS module, kasi pag ABS module every 3 years, 5 years, lagi pong nasisira yan. Hindi po tumatagal yan, hindi yan nagiging 6 years. Ang hirap na pong paabutin ng 6 years, ang hirap ng paabutin ng 10 years. Yan lang po ang buhay niyan, 3 to 5 years, no? Sira na, nasusunog na. Tulad nito, halos nasa 7 years ng motor na ito, yan, bumigay na. Hindi pa siya umabot ng 10 years, bumigay na, nasunog na. Ganyan po ang problema ng ABS system. Okay, maraming salamat. Please follow my FB page, please subscribe my YouTube channel. Araw-araw open si Mechanic Doctor. Kung nais nyo magpa-troubleshoot ng wiring harness na tulad nito at magpa-top overhaul, FI diagnose, PM lang kay Mechanic Doctor.